summer nutrition and hydration. Makakausap po natin ngayon isang R&D, registered nutritionist and dietitian, Bianca Sanchez. Hello and good morning, Bianca. Good morning po. Yes, morning. good Sa morning. mag-invite. Thank you. Thank you din, no? Kasi rare tayong nakakausap, nakakwentuhan ng isang registered nutritionist and dietitian. So pagdating sa hydration, okay, kahit paano na, siguro natapos na yung peak ng summer, mainit pa rin. So at least from your perspective, gaano ka-importante ang hydration? Tsaka ano ba talaga? Ilang bang baso ng tubig ang Oo kailangan? Kailangan ba malunod-lunod ka? Oo. Baka naman kasi di ba may effect din yung sa kidney. Pag Right. nalulunod na rin yung kidney. So ano ba talaga? Ilang baso ng tubig sa isang araw? Yes. Ang rekomendasyon po sa fluid intake o sa tubig na kailangan natin sa isang araw ay nakadepende po sa isang individual. Sa edad, sa gender, sa physical activity. Pero, para po malaman natin kung gaano ba karami yung kailangan natin, pagising natin sa umaga, tignan natin ang kulay ng ating ihi. Kapag ito ay pale yellow o medyo maputlang dilaw, okay po kayo, hydrated kayo. Pero pag ito ay dark urine na or dark na yung ihi natin, ito ay pwedeng magsanhi ng dehydration na. Parang sign na siya na dehydrated na tayo. Kasama pa dito, pagka dry na yung labi natin o yung skin natin nagda-dry na din o medyo nahihilo na tayo. Tapos lagi na tayong uhaw. Oo, bakit Bianca? Kapag dehydrated, baka isipin lang naman ng tao, pag dehydrated, uhaw lang naman yan. Pero kapag talagang dehydrated ang isang tao, maraming pwedeng maging effects yan, di ba? Yes. Katulad ng? Pwede tayong mahimatay. Pwede tayong maging delusional. Yan. So, hindi lang siya sa pag-ibig nangyayari. Ay. Nangyayari din siya sa kapag nagkulang tayo Delulu. sa tubig. Magiging Delulu. delulu tayo. Yun yung naisip ko eh. Oo nga. So kulang ka, ang sasagot mo lagi, kulang ka lang sa tubig. Kulang ka lang sa Te. tubig. Oo Inom nga. ka lang. Siyempre, pag delusional, ang delusional, siyempre, English yan eh. Pag sabing delusional, in layman's terms, ano bang nangyayari kapag delusional ang isang tao, Bianca? Parang minsan, nawawala tayo sa sarili. Parang parang pag-ibig kung pa yan. rin. Oo nga, pwede pa rin natin siyang i-relate. Ay, baka hugot ba kayo? Oo, di ba? Kapag wala sa sarili, okay, what happens, May kasama Bianca? siyang iba. Oo, Para di ba? naman, delulo na naman. Pwede rin na parang sumakit yung ulo natin, lagi tayong nahihilo, yan, yung mga usual na nararamdaman natin pag dehydrated tayo. Yun, yung pinakamalala yan, pwede na tayong mahimatay talaga sa sobrang dehydrated natin. So, ilang baso ng tubig? Ano ba yun? Ano ba dapat ang interval? Pwede bang dalawa na ngayon para mamaya hindi na? Ano ba dapat? Ayan, pag inom ng tubig, mas okay na ikalat natin siya sa isang buong araw. Hindi yung lulunurin natin yung katawan natin sa tubig. Kasi baka naman mahirapan yung katawan natin na i-process o ilabas yung mga sobrang tubig sa katawan natin. So, meron din tayong tinatawag na overhydration. So, kailangan din natin yung iwasan. Kasi kahalintulad po ng dehydration, ang overhydration, pwede rin siyang mag-cause ng laging masakit yung ulo natin. Then, tapos nahihilo na rin tayo. Halos pareho din sila ng sintomas. Yung isa kulang ka lang sa tubig, yung isa sobra ka sa tubig. Pagdating sa pagkain, meron ba mga pagkain na nakakatulong sa ating hydration? Ayan, so pwede tayong kumain ng mga prutas at gulay na mataas sa tubig. So tulad yan ng pakwan, pinya. Sa mga gulay natin, yung mga locally sourced natin na mga gulay tulad ng kangkong, petsa, yan, pwede tayong kumain, mga kamatis, para lang din ma-boost yung ating hydration. Oo. Eto, Bianca, ang tanong kasi, may nagsasabi na first thing in the morning ay water dapat. Preferably ay, kumbaga, yung medyo mainit-init, di ba? At wag daw muna kape. At sa gabi ba, dapat bang uminom talaga bago matulog? Yes, Diba may oo. ganun eh. Kasi or else, parang nawiwiwi ka naman. This Yeah. oras ng gabi, Alam mo, magigising same ka question. naman. Diba? Same question. Oo. Oo. Ayan. Pagdating sa tubig sa umaga, okay naman siya para makatulong nga sa ating pag-hydrate. Ang kape, pwede masama lang siya kapag ininom natin siya ng walang laman yung tiyan kasi pwedeng mag-acid tayo. Lalo na yung mga taong natitrigger, may mga GERD. Yan, pwedeng matrigger ang acid reflux nila. So, medyo iwasan natin ang pag-inom ng kape. Pagkagising na pagkagising. Water. Pwede naman kung gusto mo agad mag-hydrate. Pero hindi naman necessarily or hindi naman po sobrang kailangan na uminom ka agad ng tubig pagkadilat po ng mata. Bago matulog, Pag bago naman po matulog, nakadepende siya. Minsan po sa mga medyo may edad na,
mas okay na wag na po munang uminom ng tubig kasi sila po yung mababaw lang ang tulog at laging umiihi sa gabi. Oo. So, napapadalas ang pag-ihi pag medyo may edad na po tayo. So, mas okay na wag po muna, pagising na lang. Parang kaso- balance din, mabalance din maanin, Oo. 'di ba? Kapag ihi ka ng ihi sa gabi, nako-compromise naman yung sleep mo. Yes. Tapos kapag di ka naman maka-recover na maayos, hindi ka naman healthy yung feeling Yes. mo. Dahil Oo. hindi ka nga uminom ng tubig sa gabi, pagising mo, yun yung sinasabi mo na medyo madilaw Yes. yung ihi. So, Ayun ibig lang. sabihin, dehydrated ba ako Hindi nun? naman siya dehydrated agad. Pwede lang siyang maging sign. Mm. So, uminom ka na ng tubig pag medyo dark na po ang kulay ng ihi natin. So, parang, see. yan, pwede siyang mag-lead sa Oo. dehydration. Yung iba kasi, replacement ang juice. Yun na nga. Minsan, sports drink. Yes. Oo. So, yun nga ang pinag-usapan namin kanina. Oo. Counted ba dapat dun sa fluid intake? Yung mga ganun. Yan din ang tanong ko. Oo. Unahan ka. Kasi tama. Yan. Kumbaga, Oo. ESP tayo. Yes. ESP. So, Same wavelength. Same wavelength. Oo. Kapag pagdating sa juice, sa fluid recommendation, kasama na siya. So, depende sa individual, may mga tao na may mga nirekomendahan na yung depende sa urine output plus lang ng ilang ml ng tubig. Yung iba naman may rekomenda na parang 11 hanggang 13 glasses of fluids. So pag doon kasama na accounted na po doon yung mga juices natin and yung mga coffee yan. Pero kapag ka po tubig lang, usually yan po yung recommended na 8 glasses of water per day. Pero nabanggit ko nga po kanina na nakadepende rin po siya sa isang individual. Oo. Alam mo, isang problema natin, yung mga kababayan natin Yes. na nagtatrabaho sa labas. Ano Yes. yan? Sila manong driver, jeep, TNBS, Sila Aling Banang. construction Oo. work, yung mga nagtitinda sa labas, Sa arawan, di ba? oo. Oo. Siyempre, kumbaga yung access mo sa public toilet, 'di ba? Minsan nga na hindi ka ayaw mo mag-CR dahil sa sobrang dumi. Yun na nga. Kumbaga yung access talaga, tas, lalo kung namamasada. 'Di ba? Tipong kahit naiihi, nagkaka-UTI tuloy. Kadalasan mga sakit nila, 'di ba? So ano maipapayo mo? Paano 'yon? Paano nila ma-observe na uminom nung kasi pag inom mo mamaya mawiwi kas namamasada. Paano 'yon? Kung ganun po, parang usually naman every 3 hours naman po tayo na nakakaramdam ng pag-ihi. So, lalo na po pag well-hydrated po tayo, parang every 3 hours tayo makakaramdam. So, mas okay po siguro na tumabi po muna sa isang tabi at umihi po tayo. Tapos ang pag-inom po ng tubig, magbaon lang tayo ng kahit 2 litro ng tubig, 1 galon ng tubig. Naiinumin natin siya buong araw para naman po hindi oras-oras na nakakaramdam tayo ng pag-ihi. Oo. So at least meron mga ganong mga signs, wag din natin naman ignorin. Kasi naman baka mamaya naiihi na tayo. Tapos sasantabi natin. Pipigilan. Baka naman magkaroon ng ibang issue. Oo. Yan, oo, ayan. So ngayon, Bianca, Atisa, nakikita mo, Atisa, iyong profession, sa pagkain din ng tama, di ba? Yes. Gano'n rin yun kahalaga, yung tamang pagkain. Kasi syempre, hindi lang naman hydration ang issue natin. Marami rin may comorbidities, Yes. mataas ang kolesterol, di ba? High blood pressure. At siguro sa mga kinakain natin, dun din siya, kumbaga, talagang nagmamanifest. Teka, Oh. si Kiko Cueto. Oh, Boss Sabi Kiko. niya, Boss pag Kiko. kumain ng matamis, Oh. dadamihan ko lang na inom ng tubig. Oo Maka-flash nga. out din yan. Totoo ba yun? Ah, Ating EP. Nilaglag Sorry. pa si Boss Kiko, Kasi kailangan may case study. May case study. Oo, Oo, may case tama. study. Oo. Pag ganyan po, yan, mafa-flash, pero mahihirapan po ang kidney natin. So, bibigyan natin siya ng extra work para ilabas po yung mga sobrang asukal sa katawan natin. Oo. So, mas mahihirapan po tayo. So, hindi totoo yun. Boss Kiko, Kasi di ba pag kumain ka ng, di ba minsan gusto mo ng chips, salty Yes. yun, mataas sa sodium. Minsan nag-crave ka lang naman. Mahilig sa soda. Oo. Ako naisip ko, inom ako ng maraming tubig. Kasi Oo para nga. mabilis lumabas sa katawan. So, kumbaga, it will defeat the purpose. Yes. Oo. Opo. Kasi kapag overworked ang kidney, Yes. hindi naman din yun Hindi maganda. po siya maganda. Oo. So, yun din, tamang pagkain. Tamang pagkain po talaga. So, Oo. bigyan ko po kayo ng tip. So, di ba po mayroon tayong pinggang Pinoy
na tinuturo po sa atin siya Liitan since mo daw yung elementary. pinggan. Totoo. Totoo. Liitan mo yung pinggan. Oo, pero ano ba Kaso dapat ilang ang laman? balik? Tama. Ilang balik? Oo, yun nga lang. Oo. Pero ano naman ang pinggang Pinoy? Ayun, yung pinggang Pinoy po, meron tayong tinatawag na Go, Grow, and Glow. So parang alam ko po, Classic. elementary pa lang tayo, Classic. tinuturo na sa Oo atin nga. yan. Yung Go Foods natin, yan yung mga carbohydrate-rich sources o dyan nanggagaling ang enerhiya po natin. So ano ba yan? Yung mga kanin, tinapay, mga mais, kamote, yan. Tapos yung mga grow foods po natin, yan yung mga karne natin usually. So yung mga red meat natin, baboy, isda, manok, pwede rin yung tokwa, pwede rin manggaling dyan yung gatas. Tapos po yung mga glow foods natin, dito na papasok yung fruits and vegetables po natin. So yung mga spinach, ay yung mga kangkong, yan, yung mga kamatis, pwede rin yung mga talong, kung ano man, sa mga prutas, saging, usual na nabibili po sa kahit saan lang. Tapos pinya, ayan, papaya, pwede naman po. Sabi Yun. nila uminom ka raw ng tubig bago kumain. Isang basong tubig. Para konting kainin. Busog ka na agad. Totoo ba yun? Pwede naman po, kung gusto nyo ma-boost po yung weight, pagbabawas po ng timbang, isang baso ng tubig, pwede. Pero okay lang din po kung pagtapos na. Just make sure po na uminom tayo ng tubig pag kumakain tayo. Tsaka at the same time, pwede na nating mabawasan yung mga intake ng mga artificial sugar, refined Yes. sugar, through fruits. Oo. Yes. Kung Pero meron mataas kang, din ng sugar, ng Yes. fruits, Oo. ng mga juices. Pero Oo. maganda ng fruits kaysa sa chocolate. Ay, oo. Kung Pero lalo yung na mga kung araw-araw. nakatetra. Di ba yung mga nakabote Oo, na mga mataas sa processed. sugar? Titignan pa rin naman yung sugar content. Yes. Yung mga nag-intermittent fasting. May kilala ako. Ay. Yung iba kasi hindi talaga nainom ng tubig. Diba? Before kumain. So, ano ba dapat? Okay lang, tubig lang. Counted For ba yun sa me, IF? as a dietitian, hindi ko po kasi nare-recommenda ang intermittent diet. Intermittent fasting. So, hindi siya for general population. So, hindi po siya pangkalahatan. Oo. So, meron lang ilang sakit na pwede siyang i-recommenda pero hindi po siya para sa ating lahat. Oo. Lalo kung matatanda Yeah, na. opo. Tapos, Correct. si mga bata rin, kailangan ng nutrient. Yes. Oo. Tagang kompleto yun dapat. At saka po, hindi siya sustainable na pagkain. Kasi po, kunyari, nasanay na tayo intermittent. Tapos bumalik tayo sa dati nating kain. Oo. Yun lang. So, minsan, yung katawan natin nararamdaman niya, may food na, finally. Yes. So, from survival mode, kakain po tayo ng kakain. Madami so, rin ang maaaring, bumalik lang din po, dumoble pa po ang maging effect nito sa atin. Pero kasi may iba kasi na hindi sanay mag-almusal. Yes. Hindi dahil sa sinadya nila. Pero totoo yun. Hindi Di lang ba may po mga talaga taong sanay. hindi nag-aalmusal? Ayan. Pahuli paalala na lang, Bianca. Last message. Oo, yes. Stay hydrated po, inom tayo ng tubig, lalo na ngayong tag-init, lagi tayong pinagpapawisan. So magbaon lang tayo lagi ng tubig para mapanatili nating healthy yung katawan natin. And always remember po yung MOBAVA. So ano ba yon? Moderation, balance, variety. Moderation, wala naman pong masamang pagkain. Mag-limit lang tayo. Yan. Tapos balance, wala pong nutrient na mas mahalaga. So carbohydrates, protein, fats, pare-pareho po silang mahalaga sa katawan natin. And then variety, kumain po tayo ng iba't ibang pagkain, lalo na sa prutas at gulay, iba't ibang kulay, para po iba't ibang nutrients din yung makukuha natin sa kanila. Alright, Galing. MOBAVA. Moderation, Yes. balance, and variety. Maraming salamat. Ang gandang tip nun. Maraming salamat sa ating nutritionist, dietitian, Bianca Sanchez. Thank you, Bianca, for Thank your you. service. Thank you.